Isang kuwentong pagtataksil, pagbangon at paghihiganti. Handa ka na bang malaman kung paano ginamit ng isang babaeng minamalit ang lahat ng sakit para bumuo ang isang imperyo? Ito ang kuwento ni Madison Reyes. Akalangang isang bilyonaryo ay hindi siya matitinak habang lumilipat patungong Manila Fashion Week kasama ang kanyang Instagram mistress at iniwan ang kanyang buntis na asawa na parang isang kinalimutang gamit. Malaking pagkakamali. Ang hindi niya alam, ang kanyang walang laban na asawa ay kakatapos lang iliquidate ang nga nakatagong asset na nakakahalaga ng 25 milyong piso. Hindi siya umiyak, nakalkula siya. Habang nagpo-post ito nga sweet na larawan sa Manila, siya naman ay nahahanda ng isang financial boom na wawasak sa imperyo nito at magpuputong sa kanya bilang reyna ng fashion world. Ito ang kuwento kung paano ginawang bangungot ng isang minamaliit na babae ang pinakamalupit na pagtataksil ng kanyang asawa. Umanda sa paghihiganti na yumanig sa internet. Malamig ang ultrasound gel sa tiyan ni Madison Reyes, ngunit hindi nito mapapalamig ang init na dumadaloy sa kanyang dibdib habang naririnig ang tibok ng pusong kanyang sanggol sa unang pagkakataon. Numiti ang teknisyan habang inaayos ang wand para makita ng malinaw ang maliit na buhay sa loob niya. Everything looks perfect, Mrs. Reyes. Your baby is developing beautifully at 20 weeks. Pumikit ng marin si Madison, isinasaulo ang ritmo ng tibok ng puso. Nang imulat niya ang kanyang mata, mag-isa lang siya. Dapat ay naroon si Tyler para hawakan ang kanyang kamay para ibahagi ang sandaling ito. Sa halip, nasa kabilang dako siyang lungsot, nagsasarangang panibagong deal, nagpapalaking ang yaman, at nabubuhay sa araw kung saan halos hindi siya maging footnote sa kwento ngang tagumpay nito. Nagvibrate ang kanyang telepono. Isang text mula kay Tyler. Sorry, Bob. Meeting ran long. Everything good with the baby? Love you. Tinitigan niya ang mensahe, pagkatapos ay ang ultrasound, photo sa kabilang kamay. Ang mismong Tyler na kayang makipagnegosyat ng bilyong pisong merger sa 3 wika ay hindi makalaan ng 2 oras para sa unang litrato ng kanyang anak. Isinuot ni Madison ang ultrasound picture sa kanyang designer bag. Isang regalo ni Tyler nung birthday niya na mas mahal pa sa sasakyan ng karaniwang tao. Ang iro niya ay hindi nawala sa kanya. Nagmamay-ari siyang alahas na milyon-milyon ang halaga, pero hindi niya mabili ang atensyon kanyang asawa. Ang elevator sa kanilang penthouse sa Makati ay may salamin sa 3 pani. Habang paakyat sa 42 palapa, tiningnan ni Madison ang kanyang refleksyon at halos hindi niya makilala ang sarili. Stanford MBA. Dating rising star sa Goldman Sachs ang ngayon ay naging perfect billionaire's wife na ayon sa mga business magazine ni Tyler. Perfect. Ang salitang iyon ang nagpabaliktad sa kanyang sikmura. Ang kanilang penthouse ay nakaharap sa Ayala Triangle, isang view na ayon sa mga real estate agent ay nakakahalagang 30 milyong piso. Naglakad si Madison sa mga silit na parang galing sa magazine, punong-puno ng mamahaling gamit na bawal naman talagang galawin. Ipinagpalit niya ang kanyang corner office para sa isang gintong hawla. Sa study room ni Tyler, iniwan ng kanyang assistant ang papel na kailangan niyang pirmahan. Napatpat ang mata ni Madison sa isang resibo mula sa Cartier, isang diamond bracelet na nakakahalaga ng 85,000 piso na binili kahapon, ang araw mismo ng kanyang ultrasound appointment. Ang bracelet ay hindi para sa kanya. Nangginig ang mga kamay ni Madison habang tinitingnan ang credit card statements ni Tyler sa kanyang unlock na laptop. Designer lingerie mula sa Agent Provocateur. Hotel suite sa Makati, Shangri-La. Hapunan para sa 2 sa mga restaurant na sinabi ni Tyler na sobrang busy siya para isama siya. Pagkatapos, nakita niya ito. 2 first class tickets patungong Manila. Petsa nga, alis ay bukas. Ang isang ticket ay may pangalang Tyler. Ang isa naman ay pagmamay-ari ngang isang Savannah Brooks. Ginugal ni Madison ang panggalan gamit ang mga kamay na hindi na nanginginig, kundi gumagalaw ng may surgical precision. Lumabas si Savannah Brooks sa kanyang screen. Puno ang bronze na balat at halos walang suot na bikini. 2.3 milyong Instagram followers, OnlyFans creator, self-proclaimed lifestyle influencer. At ayon, sa pinakabagong posts, siya
Ay, so excited for my mystery man to take me somewhere special. Isinara ni Madison ang laptop at naglakad patungo sa malalaking bintana. 42 palapak sa ibaba, ang mga tao ay gumagalaw parang malanggam, bawat isa ay may dalang sariling paghihirap at pangarap. Hinawakan niya ang kanyang tiyan, nararamdaman ang bahagyang umbok kung saan lumalaki ang kanilang anak. Akalang ang daddy mo ay bobo si mommy? Bulong niya sa kanyang sanggol. Pero dati akong nagpapatakbo ng 60 milyong pisong portfolios bago ko ito iniwan para maging perfect. Ang kanyang refleksyon ay nakatitik pabalik mula sa bintana blonde na buho, perpektong ayos, designer clothes, perpektong buhay na winasak. Pero sa kanyang nga mata, may isang bagay na nagigising. Isang bagay na kinalimutan ni Tyler na mayroon siya. Isang bagay na mapanganib. Hinintay ni Madison na umalis si Tyler para sa kanyang emergency board meeting, na alam na niya ngayon ay isang goodbye dinner kasama si Savannah bago siya nagsimulang magtrabaho. Ang penthouse na dating parang kulungan ay naging command center niya. Nagsimula siya sa laptop ni Tyler. Pero si Tyler Morrison ay hindi nagtayo ng tech empire ng hindi maingat sa passwords. Sa kabutihang palad, si Madison Reyes ay hindi nagtapos ang summa cum laude sa Stanford ng hindi madaling sumuko. Ang password patterns ni Tyler ay laging predictable. Datava Plus isang mahalagang petsa. Sinubukan niya ang Datava 2019, ang taong itinatak nito ang kumpanya. Mali. Datava kaksituhat ta kaksikymmentauksi. Nang ikasal sila. Mali. Pagkatapos, nang may kaba, sinubukan niya ang Datava 2024, ang taong ito, ang taong nakilala niya si Savannah. Nag-unlock ang laptop. Ang financial training ni Madison ay na-kick in habang na-navigate siya sa mga files ni Tyler. Ang nahanap niya ay mas masahol pa sa simpleng pagtataksil. Hindi lang siya dinadaya ni Tyler. Sistematikong binuburas siya nito sa kanilang pinaksamang buhay. Ang kanilang joint investment accounts ay tahimik na inilipat sa individual accounts na sa panggalan lang ni Tyler. Ang deed ng penthouse na dati ay pareho ang pangalan, ay inilipat sa kanya lang 6 na buwan ang nakakaraan. Maging ang kanyang nga alahas ay inilipat sa isang safety deposit box na hindi niya ma-access. Pero ang pinakamalupit na diskubre ay ang seri ng mga email ni Tyler at ng kanyang abogado tungkol sa pagprotekta sa mga assets kung magkakaroon ng divorce proceedings at paggawa ng basehan para sa sole custody, batay sa emotional instability. Nanigas ang dugo ni Madison. Hindi lang planong iwanan siya ni Tyler. Planong kunin nito ang kanilang anak. Isang text notification ang lumabas sa telepono ni Tyler na naiwan nitong na-charge sa desk. Galing ito kay Savannah. Can't wait for Manila, baby. I bought the perfect dress to meet your fashion contacts. This is going to change everything for my brand. Fashion contacts sa Manila? Tiningnan ni Madison ang kalendaryo ni Tyler at nakita ito. Mga meeting kasama ang mga executive mula sa Lux Media Group, isa sa pinakamalalaking luxury fashion conglomerate sa mundo. Ginagamit ni Tyler ang kanyang makoneksyon sa negosyo para ilunsad ang influencer career ni Savannah, ang parehong makoneksyon na tinanggihan niyang ibigay nang humingi si Madison ng tulong para sa kanyang nga women-founded startup. May naramdaman si Madison na nabali sa kanyang dibdib, hindi ang kanyang puso, dahil matagal na itong unti-unting nababasag. Iba ito. Ito ang tunong ng pagguho ng kanyang huling ilusyon. Kinunan niya ng litrato ang lahat, ang mga financial transfers, ang mga legal na email, ang itinerary ng biyahe, ang mga resibo, ang mga regalong binili gamit, ang pera mula sa, ang account, na siya mismo ang tumulong, nabuin. Pagkatapos, kinopya niya ang lahat ng files ng negosyo ni Tyler sa isang encrypted drive, kasama ang detalyadong impormasyon tungkol sa mga kliyente at darating na mergers ng Datava. Habang nagtatrabaho, nakita ni Madison ang kanyang refleksyon sa screen ng computer ni Tyler. Ang babaeng nakatitik sa kanya ay hindi na mukhang broken. Mukha na siyang focus, calculating at handa.
Sinipa siya nga sanggol at ngumiti si Madison sa unang pagkakataon sa loob ngang ilang linggo. Don't worry, little one, bulong niya. Ang kamay ay protektado ang kanyang tiyan. Mom is going to make sure Daddy learns that some games have consequences he never saw coming. Pero una sa lahat, may kailangan siyang tawagan. Dinyal ni Madison ang numero na hindi niya tinawagan sa loob ngang 2 taon. Opisina ni Jake Chen. Jake, it's Madison Reyes. I need to ask you about that underground fashion investment syndicate you mentioned at Sarah's wedding. Are you still involved? Isang saglit na katahimikan. Madison? Holy, I thought you disappeared into billionaire land forever. Yeah. I'm still doing alternative fashion investments. Why? Because I'm about to become a very motivated investor with some very specific targets. Are you free for dinner tonight? For you, always. But Madison, are you okay? You sound different. Tiningnan ni Madison ang penthouse na nagsilbing kulungan niya. Pagkatapos ay ang ultrasound photo ng kanyang anak na nakadikit sa monitor ni Tyler. I'm better than okay, Jake. I'm awake. Halos hindi nagbago si Jake Chen mula noong panahon nila sa Goldman Sachs, matalas pa rin, at dala pa rin ang tindi ng isang lalaking, kaya nang amuyin ang kita mula sa 3 blok ang layo. Pero nanlaki ang kanyang nga mata nang makita si Madison na pumasok sa exclusive na restaurant sa Soho. Jesus, Madison, you look like you've seen a ghost. I have... Sabi ni Madison habang naupo sa tapat nito. My own. Pinili niyang mabuti ang kanyang suot understated na designer dress, kakaunting alahas, at buhok na nakastyle na nagsasabing, seryosong businesswoman. Hindi decorative wife. Ang pagbabago ay parang pagsuot ng baluti. Tell me about the underground fashion investments, sabi ni Madison nang walang paligoy-ligoy. Sumandal si Jake. Pinag-aralan siya. Diretso sa negosyo. I miss this version of you. Nag-order siya ng alak. Pagkatapos ay nag-focus ng buo kay Madison. It's high risk, high reward. We find designers who are brilliant but undercapitalized, bypass traditional fashion houses and their corporate BS. Some of our investments have returned 0%. What kind of money are we talking about? Entry level. 2 to 5 million per designer. But Madison, this isn't like traditional investing. Fashion is emotional, unpredictable. It's art meeting commerce. And sometimes art doesn't give a damn about profit margins. Inilabas ni Madison ang kanyang telepono at ipinakita kay Jake ang litrato ni Savannah Brooks sa isang fashion event na nakadikit kay Tyler. What if I told you I wanted to target specific brands? Specifically, brands that cater to Instagram influencers? Nanlaki ang mga mata ni Jake. That's oddly specific and potentially brilliant. The influencer fashion market is oversaturated with cheap knockoffs. A luxury brand that could capture that aesthetic, but with real quality, that could be massive. I need names. Designers who are talented but struggling. People who would be grateful for a silent partner with serious money. Madison, what the hell is going on? 2 years ago, you were telling me about charity galas and art auctions. Now, you're talking like you want a hostile takeover of the fashion industry. Tinitigan siya ni Madison ng diretso. Let's just say I'm diversifying my interests. Kinuha ni Jake ang kanyang tablet at nag-scroll sa listahan ng mga contact. There's this guy, Marcus Klenn. German transplant. Incredible eye for design, but he's about to lose his atelier because he can't scale production. He specializes in luxury coats and evening wear. Very high-end stuff. How much does he need? 3 million would save his business. 5 million would let him expand into ready-to-wear. Set up a meeting. Madison, slow down. These aren't stock portfolios. You can't just throw money around and expect Jake. Putol ni Madison sa kanyang mga pagtutol. I have access to significant capital. I understand risk assessment better than most people in this city. And I have very specific motivations for wanting to succeed in this industry. Can you help me or not? Tinitigan siya ni Jake ng matagal, pagkatapos ay ngumiti. There she is.
The woman who used to terrify junior analysts and charm clients into seven-figure deals. I thought Tyler had lobotomized you. Tyler made the mistake of thinking I was decoration. That's going to cost him more than he ever imagined. Sa loob ng susunod na 2 oras, ipinaliwanag ni Jack ang Underground Fashion Investment Network para itong pagdiskubre sa isang parallel financial universe kung saan ang pagiging malikhain ay kasing halaga ng profit margins. Kung saan ang isang viral moment ay kayang magpabago sa isang struggling artist tungo sa isang global brand. There's one more thing. Sabi ni Jake habang naghahanda silang umalis. The investors in this network, we protect each other. Fashion can be vicious, and there are people who would love to destroy what we're building. If you're in, you're family. But if you're just here to play rich housewife games, I'm not playing anything, sabi ni Madison. I'm building something that will outlast whatever Tyler thinks he's accomplished. Tumango ng dahan-dahan si Jake. Then, welcome back to the real world, Madison Reyes. It's going to be a hell of a ride. Habang naglalakad pabalik si Madison sa kanyang penthouse, naramdaman niyang nag-vibrate ang kanyang telepono text mula kay Tyler. Flight delayed. Won't be home tonight. Don't wait up. Hindi na niya ito sinagot. Sa halip, tinawagan niya ang kanyang banker at humingi ng excess sa kanyang trust fund. Ang trust fund na hindi alam ni Tyler na umiiral, ang isa na itinayo ngang kanyang lolo na may napaka-specific na mga instruction. Para lang kay Madison ang excess at para lang sa business investments. 25 milyong piso sapat na sapat para laruin. Ang laro ni Tyler nang mas magaling kaysa sa kanya. Ang meeting ni Madison kasama si Marcus Klene ay nakaschedule ng 10:00 a.m. sa kanyang maliit na atelier sa Garment District. Pagdating niya, nakita niya ang isang espasyong parang organisadong kaguluhan. Mahal finish na damit na nakasabit sa kung saan-saan. Ma-bolts ng tela na nakatumpok hanggang kisame. At isang lalaking may magulong puting buhok na nakayuko sa isang sewing machine, bumubulong sa wikang German. Mr. Klein, tumingala ito at nakita ni Madison ang henyo na nagbabaga sa kanyang mga mata, frustrated, desperadong henyo. You are the investor Jake spoke of. Ang kanyang accent ay makapal pero ang kanyang English ay malinaw. Forgive me. I expected someone different. Different how? Male, older, with more obvious scars from battle. Gumiti ng mapait si Madison. My scars aren't visible, but they're there. Sa loob nga isang oras, ipinakita sa kanya ni Marcus ang kanyang gawa. Bawat piyesa ay architectural, sculptural, wearable art na sadyang napakaganda. Ang kanyang mga kotlalo na ay mga obra maestra, structured pero flowing, makapangyarihan pero feminine. The fashion houses, they want me to simplify, to mass produce. Paliwanag ni Marcus habang hawak ang isang coat na tila humuhuli ng liwanag sa bawat tupi nito. They want my name, but not my vision. I refuse, so I starve. What if you didn't have to choose? Inilahad ni Madison ang kanyang proposal. Full funding para sa kanyang atelier, complete creative control, pero may isang kondisyon. Gusto niyang maging higit pa sa isang silent partner. Gusto niyang matutunan ang negosyo mula sa simula. I bring capital and strategic thinking. You bring artistic vision. We build something that doesn't compromise either. Pinag-aralan siya ni Marcus ng matagal. Why fashion? Why not invest in something you understand? Because fashion is the only industry where a single moment can change everything. Where art becomes power, and power becomes influence. I need to understand how that works. Nakkamay, sila sa isang 20 milyong pisong tile na magliligtas sa negosyo ni Marcus at maglulunsad sa pagbabagong anyo ni Madison tungo sa isang taong hindi kailanman makikita ni Tyler na darating. Pero habang naglalakat pawi si Madison, lumulutang sa tagumpay ngang kanyang unang totong business deal sa loob ng 2 taon, tumunog ang kanyang telepono.
Ang ringtone ni Tyler. Hey babe, how's my beautiful wife? May kung anong tono sa boses nito na nakpakulo sa sikmura ni Madison. Masyadong masaya. Masyadong pilit. I'm fine. How's Manila? Actually, that's why I'm calling. I have some news that might be hard to hear. Yuminto sa paglalakad si Madison. Sa gitna ng Makati Avenue, napapalibutan ng ingay ng lungsod, naramdaman niyang tumahimik ang mundo. The board called an emergency meeting about the regional expansion. I have to stay here longer than planned. Maybe 2 weeks. 2 linggo. I know it's terrible timing with the baby and everything, but this deal could be worth hundreds of millions. You understand, right? Naintindihan ni Madison ng perpekto. Pinapatagal ni Tyler ang kanyang romantikong bakasyon kasama, ang kanyang mistress at inaasahan ang kanyang buntis na asawa na ngumiti at tanggapin ito. Of course I understand, sabi niya, ang boses ay steady. Business comes first. You're amazing, Madison. I'm so lucky to have a wife who gets it. I'll make it up to you when I get back. I promise. Snorts matapos ibaba ni Tyler ang telepono. Tumayo si Madison sa bangketa habang ang mga tao ay dumadaloy sa paligid niya parang tubig sa isang bato. 2 linggo. Nagbibigay si Tyler ng 2 linggo para maglaro ng house kasama ang kanyang mistress habang ang kanyang buntis na asawa ang humaharap sa lahat mag-isa. Gabing iyon, naupo si Madison sa kanilang bakanteng penthouse, kumakain ng take-out na Chinese food, at sinasaliksik ang lahat ng makikita tungkol kay Savannah Brooks. Ang babay ay hindi lang mistress ni Tyler. Bumubuo siya ng isang brand sa paligid ng pagiging perfect influencer girlfriend. Ang kanyang Instagram ay puno ng luxury travel photos, designer outfit posts, at mainggat na inayos na mga sulyap sa kanyang mysterious billionaire boyfriend. Nahanap ni Madison ang contact information ng business manager ni Savannah at gumugol ng 1 oras sa paggawa ang perpektong email. Nagpakilala siya bilang isang talent scout para sa isang luxury fashion brand na interesado sa pakikipag-collaborate sa mga high-end influencer. Ang sagot ay dumating sa loob ng 30 minuto. Si Savannah ay interesado at available para sa mga meeting. Tinitigan ni Madison ang screen ng kanyang laptop. Nararamdaman ang isang malamig at calculating na pakiramdam na namumuo sa kanyang dibdib. Akala ni Tyler naglaro siya ni chess. Habang naglalaro siya ni bahay-bahayan, wala siyang ideya na handa na niyang ibaliktad ang buong board. Pagkalipas ang 2 araw, naupo si Madison sa harap ni Savannah Brooks sa isang trendy na cafe sa Bonifacio Global City. Suwat ang dark sunglasses at simpleng itim na damit na nagmumuka sa kanya na isa lang sa mga profesional sa fashion industry. Dumating si Savannah na bihis para sa Instagram. Suot ang mga head-to-toe designer pieces na malamang ay mas mahal pa sa upa ng karaniwang tao. I'm so excited about this opportunity. Gush ni Savannah. Hindi hinahawakan ang kanyang 200 pisong green juice. My followers are so engaged and they trust my recommendations completely. Ngumiti si Madison at naglabas ng tablet. Your engagement rates are impressive. 2.3 million followers with an 8% interaction rate. That's rare in today's market, right? And my boyfriend, he's like super connected in business. He's always telling me I should think bigger. You know, not just post about products, but actually build a real brand. Smart boyfriend, sabi ni Madison, pinipigilang maging neutral ang boses. What kind of brand are you envisioning? Sa loob ng 1 oras, inilatag ni Savannah ang kanyang mga plano. Isang luxury lifestyle brand na target ang mga kabatang babae na gustong mamuhay ng best life. Damit, accessories, siguro ay reality show. Ito ay mababaw, pero potentially profitable. At nagulat si Madison na bilib siya sa business instincts ni Savannah, kahit na kinamumuhian niya ang lahat ng iba patungkol sa kanya. The thing is, pagpapatuloy ni Savannah, I need someone who really understands the luxury market. Someone with connections to real designers, not just fast fashion knockoffs. Lumingon si Madison.
What if I told you I might be able to introduce you to some very exclusive designers? People who work with A-list celebrities, royalty. That level of clientele? Nanlaki ang mga mata ni Savannah, are you serious? That would be like life-changing. I'm very serious, but this kind of introduction requires discretion. The designers I work with value privacy above everything else. Of course. Absolutely. I can be super discreet. Kumuha si Madison ng kontrata mula sa kanyang briefcase. This is a preliminary agreement. If you sign, I'll arrange meetings with 3 designers who could transform your brand. The only requirement is that you keep our arrangement completely confidential until I say otherwise. Pumirma si Savannah nang hindi binabasa ang fine print, ang parehong fine print na nagbibigay kay Madison ng sapat na kontrol sa anumang business partnership na papasukan ni Savannah sa pamamagitan ng mga introduksyon ni Madison. Matapos umalis ni Savannah, naupo si Madison sa cafe, nakakaramdam ngang isang mapanganib na surging ngang kapangyarihan. Pinirmahan niya ang mistress ni Tyler sa isang kontrata na magpapaantulo kay Madison na kontrolan ang mga aspeto ng business dealings ni Savannah. Ang ironya ay exquisite. Pero ang tunay na breakthrough ay dumating nung gabing iyon nang makipagita si Madison kay Marcus Klene para surin ang kanyang mga unang disenyo para sa kanilang kolaborasyon. Gumawa ito ng koleksyon na inspirado na hidden power, mga damit na mukhang elegante at understated, pero may mga subtle na elemento na nagpapakita ng lakas at talino. These are perfect, hingal na sabi ni Madison habang hinihimas ang isang coat na mukhang simple. Hanggang sa mapansin mo ang arkitektural, siming na lumikay ni Hesilveta ni absolute authority. You have good instincts, sabi ni Marcus. But I must ask, this is not just about fashion for you, is it? Tinitigan siya ni Madison. No, it's about power. It's about showing the world that the woman they overlooked is the one they should have feared. Tumangon ng dahan-dahan si Marcus. Then we will give you armor, not just clothing. Armor that makes you invisible until you choose to reveal yourself. Noong gabing iyon, tinawagan ni Madison si Tyler. Sa video call mula sa kanilang silid, suot ang isa sa kanyang mga bagong prototype, isang deceptively simple na itim na damit na nagmuka sa kanya na kayang magpatakbo ng Fortune 500 company. You look beautiful, sabi ni Tyler. Pero nakita niya itong tumitingin sa kung ano sa labas ng kamera. Malamang ay si Savannah. How's the business trip going? Great. Really productive. The European clients are interested in expanding our data analytics into fashion market research. It's a completely new sector for us. Nanlamig ang dugo ni Madison. Nagpaplano na si Tyler na pasukin ang fashion industry gamit ang mga koneksyon na nakuha niya kay Savannah. Susubukan niyang i-monetize ang parehong mundo na binubuo ni Madison ng kanyang kapangyarihan. Fashion market research sounds fascinating, sabi niya ng maingat. Yeah, there's huge money in predicting trend cycles and consumer behavior in luxury markets. I might extend the trip even longer to explore some partnerships. Pagkatapos nilang ibaba ang tawag, tinitigan ni Madison ang kanyang refleksyon sa kanilang salamin. Ang babaeng nakatingin sa kanya ay hindi na ang broken wife na iniwan ni Tyler. Pero hindi pa siya ang force of nature na kailangan niyang maging. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Jake. I need to accelerate everything, sabi niya nang walang paligoy-ligoy. How quickly can we go from design to market with a luxury collection? Madison, what's wrong? You sound. How quickly, Jake? If you're willing to take risks and spend serious money, 6 weeks for a limited collection. But that's an insane timeline pressure. Perfect. Do it. Madison, what the hell is going on? Tiningnan ni Madison ang ultrasound photo na nakatabi sa kanyang nightstand. Pagkatapos ay sa bakanting espasyo kung saan dapat ay naroon si Tyler. War. Sabi niya ng simple. War is going on. Hindi dapat nakaligtaan ni Madison si Victoria Sterling. Lumitaw ang babae sa buhay ni Madison parang sagot sa mga dasal na hindi niya akalaing ginagawa niya. Elegante, sopistikado, na may pilak na buhok at matalas na talino na nakmumula sa bawat kilos.
Nagpakilala siya sa isang charity luncheon na dinaluhan ni Madison para mapanatili ang appearances. "You're Tyler Morrison's wife," sabi ni Victoria. Inilalabas ang isang perpektong manicured na kamay. "I've heard so much about you." "All boring, I'm sure." Sagot ni Madison ng kusa. Bumabalik sa kanyang practice role bilang decorative spouse. "On the contrary, I hear you have an MBA from Stanford and significant experience in investment strategy. That's hardly boring." Naramdaman ni Madison ang saya na makilala para sa kanyang totoong kwalifikasyon. Matagal na panahon na simula noong may nagbanggit ng kanyang edukasyon o karanasan. "I used to work in finance, but that was before marriage. Before Tyler decided you were more valuable as an accessory than as an asset." Sabi ni Victoria na may mapang-unawang ngiti. "Men like your husband often make that mistake. They think beautiful women can't also be brilliant." Sa tanghalian, ibinunyak ni Victoria na siya ay isang strategic consultant para sa mga high net worth individuals. Tinutulungan silang i-diversify ang kanilang investments at protektahan ang kanilang nga asset. Nagtrabaho na siya para sa lahat, mula sa mga tech billionaire hanggang sa mga royal family sa Europe. "I've been watching your husband's company," pagpapatuloy ni Victoria. "Data Vault Systems is impressive. But Tyler's making some questionable decisions lately. Expanding too quickly. Taking on risky partnerships." Bilis ng tibok ng puso ni Madison. "What kind of risky partnerships?" "Fashion industry ventures. Very volatile market, especially when you're entering through personal relationships rather than solid business analysis." Naramdaman ni Madison ang yelo na namumuo sa kanyang sikmura. Alam ni Victoria ang tungkol kay Savannah. "I'd be happy to review your family's financial portfolio." Alok ni Victoria nang purely as a friend. Sometimes an outside perspective can identify vulnerabilities that insiders miss. Laban sa bawat insting na sumisiga sa kanyang ulo, pumayag si Madison na makipakita kay Victoria sa kanyang opisina sa susunod na linggo. May kung ano sa babay na parang kaligtasan. Sa wakas, isang taong nakakita kay Madison bilang higit pa sa buntis na aksesori ni Tyler. Ang opisina ni Victoria ay nasa isang diskretong gusali malapit sa Wall Street ng Makati. Lahat ay mahogani at leather na bumubulong ng all money at mas matatandang sikreto. Tinanggap niya si Madison ng maysa at simpatiya. Nakikinig ng maigi habang maingat na inilalatak ni Madison ang kanyang nga alalahanin tungkol sa kamakailang kilos ni Tyler. "Men having midlife crises often make terrible financial decisions," sabi ni Victoria na may maternal concern. "They start thinking with their egos instead of their brains. It sounds like Tyler might be headed for some serious mistakes. What would you recommend?" "Protection. We need to protect your interests and your baby's future. I can help you establish some financial independence. Create safeguards. Tyler can't touch." Naramdaman ni Madison ang isang alon ng pasasalamat na napakalakas kaya nagluha siya. Sa wakas, may naalaw na tumulong sa kanya na lumaban imbes na tanggapin na lang ang pakiwan ni Tyler. Pero habang inilalatag ni Victoria ang kanyang estratehiya, may nag-abala sa subconscious ni Madison. Masyadong maraming alam ang matandang babae tungkol sa business dealings ni Tyler. Masyadong maraming alam tungkol sa kanyang travel schedule. Masyadong maraming alam tungkol sa nga desisyon na hindi pa ginagawang publiko. Ang realisasyon ay tumama kay Madison parang pisika, na suntok noong ikatlong meeting nila ng kaswal na binanggit ni Victoria, ang nga bagong fashion industry contacts ni Tyler sa Manila. Hindi kailanman sinabi ni Madison kay Victoria na nasa Manila si Tyler. "How did you know Tyler was in Manila?" Tanong ni Madison ng maingat. Huminto si Victoria ng isang bahagi ng segundo sapat na panahon para makita ni Madison ang kalkulasyon sa likod ng kanyang mapapanggap ng mga mata. "Didn't you mention it?" "I must have read it in some business publication." Pero alam ni Madison na ang Manila trip ni Tyler ay hindi impormasyong publiko. Ang tanging paraan para malaman ni Victoria ito ay kung may direktang nagsabi sa kanya. Gabing iyon, gumawa si Madison ngang isang bagay na dapat ginawa niya linggo na ang nakalilipas. Naghara siya ng private investigator para magsaliksik tungkol kay Victoria Sterling.
Ang report ay dumating kinabukasan at winasak ulit ang mundo ni Madison. Si Victoria Sterling ay hindi lang strategic consultant. Siya ay business partner ni Tyler sa isang shell company na tahimik na bumibili ng mga fashion industry assets sa loob ng nakarang 6 na buwan. Siya rin, ayon sa financial records, ang taong napopondo sa palunsat ng lifestyle brand ni Savannah Brooks. Tinitigan ni Madison ang dokumento na nakalata sa kanyang mesa. Nakakaramdam ng patatasil na napakatindi kaya halos abstract na ito. Hindi lang siya dinadaya ni Tyler kasama si Savannah. Ginagamit niya si Victoria para manipulahin si Madison na ilantad ang sarili niyang financial resources at business plans. Bawat pag-usap kay Victoria ay iniulat pabalik kay Tyler. Bawat kahinaan na ibinahagi ni Madison ay ginamit laban sa kanya. Maging ang kanyang bagong partnership kay Marcus Klein ay malamang na alam na nila. Sinipa ng malakas ng sanggol ang kanyang tiyan at ipinatong ni Madison ang 2 kamay para protektahan ito. Ang kanyang anak ay ipapanganak sa isang mundo kung saan ang sarili nitong ama ay sinubukang sirain ang pagtatangkang ng kanyang ina sa kalayaan. Nagvibrat ang telepono ni Madison dahil sa text mula kay Victoria. Looking forward to our meeting tomorrow. I have some exciting new strategies to share. Tinitigan ni Madison ang mensahe. Pagkatapos ay dahan-dahang nag-type ng sagot. I'm not feeling well. Can we postpone? Pero salop, mas maganda ang pakiramdam ni Madison kaysa salop ng maraming buwan dahil ngayon, naiintindihan na niya ang tunay na larong nilalaro at handa na siyang baguhin ang lahat ng rules. Ang unang trahedya ay tumama ng 3:00 Martes. Nagising si Madison na may matinding sakit sa kanyang tiyan at dugo sa kanyang sapin. Ang takot ay agaran at primal hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa anak na binalak niyang protektahan. Ang emergency room sa Makati Medical Center ay fluorescent at malamig. Nakahiga si Madison sa gurney habang ang doktor ay nagpipindot ng ultrasound 1 sa kanyang tiyan at nagsasalita sa mga maingat na boses na ginagamit ng mga medikal na profesional kapag may maling nangyayari. Mrs. Morrison, I need you to try to stay calm. Sabi ni Dr. Rodriguez ng malumanay. We're seeing some concerning signs. But the baby's heartbeat is strong. Is she going to be okay? Ang boses ni Madison ay nadying bulong. We're going to monitor you both very closely. High stress levels can cause complications in pregnancy. And your blood pressure is dangerously elevated. Pumikit si Madison, nilalabanan ang panik. Masyado siyang nakapokus sa pag-outmaneuver kay Tyler kaya nakalimutan niyang ang kanyang katawan ay nagdadala ng isang mahalagang karga na hindi kakayanin ang corporate warfare. Tumunok ang kanyang telepono. Ang ringtone ni Tyler. Madison, I just got your message. What's happening? Naririnig niya ang musika sa background. Tawanan. Ang tunog ng mga taong nag-enjoy. Si Tyler ay nasa isang party habang siya ay nakahiga sa hospital bed, natatakot na mawala ang kanilang anak. I'm at the hospital. The baby. There's been some bleeding. Katahimikan. Pagkatapos, Jesus, are you okay? Is the baby okay? I don't know yet. Should I come home? I can catch a flight. But I'm in the middle of these crucial negotiations. Don't bother. Ibinawa ni Madison ang telepono bago pa matapos ni Tyler ang papapaliwanag kung bakit ang pagsasara ng business deal ay mas mahalaga kaysa sa kanyang asawa at hindi pa ipinanganak na anak. Bumalik si Dr. Rodriguez na may mga resulta ng test na nag-alok ng marupong pag-asa. Tumigil ang pagdurugo at ang vitals ng sanggol ay stable. Pero si Madison ay opisyal na ngayong high risk at kailangang tanggalin ang stress sa kanyang buhay agad-agad. I'm going to prescribe bed rest for the next 2 weeks, sabi ni Dr. Rodriguez. And I strongly recommend you avoid any situations that might cause emotional distress. Halos matawa si Madison. Ang buong buhay niya ay emotional distress na nakasuot ng designer dress. Ang ikalawang trahedya ay dumating na nakukunwaring magandang balita. Tumawag si Marcus Klein habang nagpapagaling pa si Madison sa bahay. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa excitement. Madison, we have a problem.
A wonderful problem. Vogue wants to feature 3 pieces from our collection in their September issue. They saw the prototypes at a private showing and they're calling it the most important new voice in Filipino fashion. Dapat ay tuwang-tuwa si Madison. Sa halip, ang kanyang dugo ay nahingalo. How did Vogue see our prototypes? We haven't done any public showings. Huminto si Marcos. Victoria Sterling arranged it. She said she wanted to help accelerate our timeline. Victoria Sterling, na lihim na nagtatrabaho kasama si Tyler, na kakatapos lang ilantad ang fashion investment ni Madison sa isa sa pinakamaypluwensyang publikasyon sa mundo. Marcos, we need to pull out of the Vogue feature immediately. What, Madison? This is the opportunity of a lifetime. This kind of exposure could make us a global brand overnight. It could also destroy us. Trust me, we need to withdraw. Pero huli na, sa oras na tinawagan ni Madison ang fashion director ng Vogue, ang magazine ay committed na sa feature at nagpadala na ng photographer sa atelier ni Marcus. Ang September issue ay ipiprint sa loob ng 2 linggo. Malalantat si Madison bilang isang seryosong fashion investor sa oras mismo na babalik si Tyler mula sa Manila. Ang ikatlong trahedya ay dumating sa pamamagitan ng LBC kinabukasan. Divorce papers. Si Tyler ay nagfa-file ng divorce sa basehan ng irreconcilable differences at financial irresponsibility. Humihingi siya ng sole custody sa kanilang anak. Binabanggit ang kamakailang erratic behavior at poor decision-making ni Madison. Nakalakip sa divorce filing ay isang psychological evaluation request na nag-atas sa korte na tukuyin ang fitness ni Madison bilang inabatay sa concerning investment decisions and emotional instability. Naupo si Madison sa kanyang malinis na sala. Napapalibutan ng maalegal na dokumento na humihiwa. Sa kanyang buhay parang isang failed business merger. Ginawa ni Tyler ang kanilang kasal na isang hostile takeover, kung saan ang kanilang ana ang pangunahing asset na dapat makuha. Nak-vibrate ang kanyang telepono, galing ito kay Savannah Brooks. Hi, this is so weird. But I think we need to talk, sabi ni Savannah, ang boses ay mahigpit sa kaba. Tyler told me some really disturbing things about you. And I'm starting to think maybe I've been lied to about some stuff. Pumikit si Madison. Maging ang mistress ni Tyler ay tumatawag para mahatid ng masamang balita. What did Tyler tell you? He said you're like mentally unstable and that you've been stalking me and trying to sabotage my business. But the thing is, that contract you had me sign doesn't make sense if you were trying to hurt me. It actually protects me from a lot of industry. Naramdaman ni Madison ang huling piraso ng laro ni Tyler na nag-click sa lugar. Sinabi nito kay Savannah na mapanganib si Madison, malamang para bigyang katwiran kung bakit kailangan niyang kunin ang custody ng kanilang anak. Bumubuo siya ng naratibo kung saan si Madison ang kontrabida sa kwento ng lahat. Savannah, I need to ask you something and I need you to be completely honest. Are you pregnant? Isang mahabang katahimikan. How did you? Yes. About 8 weeks. Tyler said he was going to leave you anyway. And that this just moved up the timeline. Ibinaba ni Madison ang telepono at naglakad patungo sa bintana, tinitingnan ang Ayala Triangle kung saan ang matao ay namumuhay ng normal na may normal na problema. Ang kanyang asawa ay nagpaplanong kunin ang kanyang anak, sirain ang kanyang reputasyon sa negosyo, at magsimula ngang bagong pamilya kasama ang isang babaeng bata pa para maging anak niya. Pero habang nakatayo ron si Madison, hawak ang kanyang tiyan kung saan lumalaki pa rin ang kanyang anak sa kabilang lahat, napagtanto niya ang isang mahalagang bagay, minsan lang nakamali si Tyler. Itinuro nito sa kanya ng eksakto kung gaano siya kailangang maging malupit. Ang pagbabago ni Madison ay nagsimula sa basement ng isang converted na warehouse sa Quezon City, kung saan tinipon ni Jake Chen ang pinaka-underground na fashion meeting sa kasaysayan ng Maynila. Ang espasyo ay umaalinggong sa creative energy mga designer, investor, model at industry insider na nag-operata sa labas ng tradisyonal na fashion establishment. Welcome to the real fashion industry, sabi ni Jake habang ginagabayan si Madison sa karamihan. These are people who build empires, while everyone else is still deciding what to have for lunch.
Suot ni Madison ang isa sa mga piyesa ni Marcus Kleene. Isang deceptively simple na itim na coat na mukhang unremarkable hanggang sa mapansin mo kung paano siya nagmumukhang mas matangkad, mas commanding, untouchable. Sa 7 buwang buntis, dapat ay mukha siyang vulnerable. Sa halip, mukha siyang force of nature na nakasuot ng Kevlar. The court hearing is next week, sabi ni Marcus, sumali sa kanila sa isang mesa malapit sa makeshift na runway. Tyler's lawyers are arguing that your fashion investments prove you're having some kind of breakdown. Let them argue. Sagot ni Madison ng kalmado. By the time I'm done, Tyler's going to wish he'd never heard the word fashion. Ginugol niya ang nakaraang buwan sa pagbuwang ng kanyang estratehiya mula sa simula. Wala nang pag-defend. Wala nang re-react sa magalaw ni Tyler. Ipakikilala na siya ni Madison sa isang larong hindi pa niya nakikita nun. Tell me about the influencer fashion market, sabi ni Madison sa isang babaeng nang nangalang Ashley na nagpapatakbo ng network ng mga micro-influencer. Specifically, tell me about the brands that fail. Most of them fail because they're built on personality instead of product, paliwanag ni Ashley. Some influencer gets famous, launches a clothing line that's basically their name slapped on cheap manufacturers, then acts surprised when nobody buys it after the hype dies down. What about the ones that succeed? The ones that succeed have real business strategy behind them. Quality products, sustainable manufacturing, authentic brand identity. But most influencers don't understand the difference between being famous and building a business. Gumiti si Madison. What if someone wanted to ensure that a particular influencer brand failed spectacularly? Tinaas ni Ashley ang kilay. Hypothetically, you'd attack the supply chain. Fashion is all about timing. If you can't deliver on schedule, if your quality control fails, if your manufacturing costs spiral out of control, you're dead. Especially if you've built hype you can't sustain. Itinago ni Madison ang impormasyong iyon at lumipat sa susunod niyang pag-usap kasama ang isang lalaking nag-specialize sa fashion industry crisis management. The key to destroying someone in fashion, paliwanag nito habang umiinom ng mamahaling champagne, is public failure. This industry forgives almost anything except looking incompetent. You can recover from scandals, bad reviews, even financial problems. But if you look like you don't know what you're doing, you're finished. Pagsapit ngang hating gabi, nakatipon na si Madison ng isang network ng mga fashion industry insider na nakakaunawa ng eksakto kung ano ang binubuo niya. Hindi lang isang clothing line, kundi isang strategic weapon na idinisenyo para gibay ng pagpasok ni Tyler sa kanyang mundo. There's one more thing, sabi ni Jake habang natatapos ang party. Tyler's been asking questions about you through Victoria Sterling. They know you're up to something. Good, sabi ni Madison. Let them wonder. Kinabukasan, ipinatupad ni Madison ang Phase 1 ng kanyang totong estratehiya. Tinawagan niya ang bawat malaking fashion publication at kinansela ang mga upcoming features ni Marcus Kleene. Pagkatapos, tinawagan niya ang mga manufacturer na gumagawa ng lifestyle brand ni Savannah Brooks at binigyan sila ng mga alok na hindi nila matatanggihan exclusive contracts na magtatali sa kanilang production capacity sa loob ng 6 na buwan. Pagsapit ang danghali, gumuho ang launch timeline ni Savannah. Hindi makapag-deliver ang mga manufacturer sa tamang oras. Ang publicity na inaasahan niya ay naglaho at ang kanyang nga investor ay nagsimula ng magtanong ng mahindi komportableng tanong tungkol sa kanyang business plan. Nag-vibrate ang telepono ni Madison. Si Tyler ang tumatawag mula sa Manila. What the hell are you doing? Ang boses nito ay puno ng controlled fury. I'm investing in fashion just like you suggested. Sagot ni Madison ng matamis. Building a diversified portfolio for our daughter's future. You're sabotaging Savannah's business out of spite. I'm making strategic investments based on market analysis. If Savannah's business can't compete in the current market, that's not really my problem. Madison, stop this. You're making yourself look unstable and that's not going to help you in court. Tiningnan ni Madison ang kanyang refleksyon sa mga bintana ng penthouse.
Nakikita ang babaeng hindi na nakikilala ni Tyler. You know what's not going to help you in court, Tyler? Having to explain to a judge why you were using company resources to fund your mistress's business while your pregnant wife was in the hospital. Katahimikan. I have documentation of every transfer, every business meeting, every expense you've charged to Data Vault that was actually related to Savannah's brand. I also have recordings of Victoria Sterling discussing strategy with you. Want to guess how that's going to look to your board of directors? You're bluffing! Inilabas ni Madison ang mga file sa kanyang laptop. Dandang pahina ng financial records, emails, recorded phone calls, at business documents na nagpapakita ng malinaw kay Tyler na gumagamit siya ng kanyang kumpanya para ilunsad ang karir ng kanyang mistress. Try me, sabi niya at ibinaba ang telepono. 2 oras ang lumipas, nagpost si Savannah Brooks ng isang tearful Instagram video na nag-anunsyo na ang kanyang lifestyle brand launch ay ipopospone indefinitely dahil sa supply chain issues. Ang comment section ay sumabog sa espekulasyon tungkol sa kung ano talaga ang nangyari, hindi na kailangang sumagot ni Madison. Hahayaan na niya ang merkado na magsalita para sa sarili nito. Ang custody hearing ay nakaschedule ng Martes ng umaga sa downtown Makati. Dumating si Madison suot ang obra maestra ni Marcus Klein na isang navy blue na coat na mukhang konserbatibo para sa korte. Pero sa paano man ay nagmukha siyang kayang magpatakbo ng mahukbo. Sa 8 buwan at kalahating buntis, gumalaw siya ng may maingat na grace ng taong natutong mag-weaponize ng underestimation. Nakaupo si Tyler sa kabilang mesa kasama ang kanyang abogado, si Victoria Sterling. Sa kanyang tabi bilang tandang suporta na sana ay naloko si Madison, 6 na buwan ang nakalipas. Mukha siyang kampante, polished. Parang lalaking sanay na manalo, wala siyang ideya na malapit na niyang mawala ang lahat. Your Honor, simula ng abogado ni Tyler. My client is seeking sole custody because Mrs. Morrison has displayed increasingly erratic behavior, making risky financial decisions that demonstrate poor judgment and emotional instability. Si Judge Patricia Williams ay isang babae sa kanyang 60s na may pilak na buhok at matalas na mata na nagpapahiwatig na nakita na niya ang bawat uringang mayayamang lalaki na sumusubok na manipulahin ang legal system. Nagustuhan agad siya ni Madison. Can you be more specific about these financial decisions? Tanong ni Judge Williams. Mrs. Morrison has invested millions of pesos in fashion industry ventures without her husband's knowledge or consent. She's also engaged in what appears to be targeted harassment of a young woman in the influencer industry. Ang kabogado ni Madison, si Marcus Washington, ang pinakamagaling na divorce attorney sa Manila, ay tumayo dala ang hisang tumpok, iniheyame nga dokumento na mukhang sapat na kapal para umarang habala. Your Honor, we'd like to present evidence that Mr. Morrison's concerns about his wife's business investments are motivated not by financial prudence, but by the fact that Mrs. Morrison has discovered and documented his systematic embezzlement of company funds to finance his extramarital affair. Napakatahimik ng courtroom. Ipinakita ni Marcus Washington ang financial records ni Tyler sa screen kung saan lahat ay makakakita nito. Bawat dinner sa mamahaling restaurant, bawat hotel suite, bawat alahas na binili para kay Savannah Brooks gamit ang Data Vault Systems corporate credit cards. Furthermore, pagpapatuloy ni Marcus, Mrs. Morrison's fashion investments weren't reckless speculation. They were strategic moves designed to protect her family's assets from her husband's poor business decisions. Tinitigan ni Madison ang mukha ni Tyler na namumutla habang ipinapakita ni Marcus ang pangalawang set ng madokumento na napapakita na ang Data Vault Systems ay nalulugi na dahil sa mga fashion industry expansion plan ni Tyler. Mrs. Morrison discovered that her husband was planning to enter the fashion market through personal relationships rather than sound business analysis. Her own investments were designed to establish a legitimate market position in case her husband's ventures failed. Lumapit si Judge Williams. Mrs. Morrison, do you have anything to add? Tumayo si Madison ng maingat. Ang kamay ay protektado ang kanyang tiyan habang nagsasalita. Ang kanyang boses ay malinaw at malakas.
Your Honor, I spent 2 years being the perfect wife while my husband built his empire. I gave up my career, my independence, and my identity to support his success. When I discovered he was betraying our marriage and risking our family's financial security, I didn't fall apart. I got strategic. Ipinahiwatig niya ang ebidensyang ipinakita ni Marcus Washington. Every investment I made was researched, calculated, and designed to protect our daughter's future. I didn't act out of emotion. I acted like the Stanford MBA and former Goldman Sachs strategist that my husband chose to forget I was. Yuminto si Madison. Tinitigan ang mga mata ni Tyler sa kabilang panig ng courtroom. My husband made the mistake of thinking that because I was quiet, I was weak. Because I was supportive, I was stupid. Because I was pregnant, I was helpless. He's about to learn how expensive those assumptions can be. Sinuri ni Judge Williams ang dokumento sa loob ng parang 1 oras. Nang tumingin siya sa wakas, ang kanyang ekspresyon ay maingat na neutral. Mr. Dodd Morrison, I'm going to deny your request for sole custody. Furthermore, I'm ordering an immediate audit of Data Vault Systems' finances to determine if company funds were misappropriated for personal use. Napatalon si Tyler sa kanyang kinatatayuan. Your Honor, this is Mr. Morrison. Sit down. I'm not finished. Tumingala si Judge Williams kay Madison. Mrs. Morrison, the court recognizes your right to make independent financial decisions. However, given your pregnancy and the stress of these proceedings, I'm appointing a financial guardian to oversee major investments until after your child is born. Tumango si Madison. Hindi ito ganap na tagumpay. Pero sapat na iyon. Hindi makukuha ni Tyler ang custody. At ang kanyang mga business practice ay nasa ilalim na ngayon ng legal scrutiny. Pero ang tunay na tagumpay ay dumating nung umalis sila sa courthouse. Ang telepono ni Tyler ay nagba-vibrate sa mga tawag mula sa board of directors ng Data Vault. Nakakatanggap lang ng kopya ng lahat ng financial evidence na ipinakita sa korte. Madison, we need to talk. Sabi ni Tyler ng desperado. This doesn't have to destroy everything we built. Tiningnan siya ni Madison. Tunay na tumingin sa kanya sa unang pagkakataon sa loob ng ilang buwan. Nakita niya ang isang lalaki na nakamali sa kanyang pag-ibig bilang kahinaan, sa kanyang suporta bilang pagsuko, sa kanyang pagbubuntis bilang kahinaan. Tyler, there was never any we. There was you building an empire while I provided decoration. That's over now. Isang itim na kotse ang huminto sa curb. Binuksan ng driver ni Madison ang pinto habang maingat siyang umupo sa likod. Mrs. Morrison, sabi ng driver. Mr. Klene called. The Manila Fashion Week invitations arrived. Ngumiti si Madison habang humawulat ang kotse palayo sa courthouse. Iniwan si Tyler sa bangketa habang ang kanyang telepono ay patuloy na nagba-vibrate at ang kanyang mundo ay gumuho. Tell Mr. Klene we accept. Sabi niya. It's time to show the fashion world what real power looks like. 3 buwan matapos ipanganak si Elena Grace Morrison, ipinangalan sa doktor na nagligtas sa kanilang parehong buhay tumayo si Madison sa wings ng Manila Fashion Week main stage. Pinapanood ang mga model na ipinapakita ang koleksyon na magbabago sa lahat. Ang hidden power line ay lahat ng ipinanggako ni Marcus Klene. Mga damit na mukhang elegante at understated hanggang sa maintindihan mo ang tunay na layunin nito. Hindi lang ito mga damit. Sila ay baluti para sa mga babaeng natutong mag-weaponize ng underestimation. Suot ni Madison ang centerpiece ng collection, isang deep burgundy na coat na mukhang. Simple hanggang sa mapansin mo kung paano nito binago ang kanyang silhouette tungo sa isang commanding, untouchable, dangerous. Sa kanyang tabi, ang sanggol na si Elena ay natutulog ng mahimbing sa isang career na idinisenyo ni Marcus para ma-coordinate sa collection. Are you ready? Tanong ni Marcus. Ang kanyang mga mata ay nagnining sa excitement ng vindication. Tumingala si Madison sa audience. Fashion editors, buyers, influencers at industry power players ay pumuno sa bawat upuan.
Sa front row, nakita niya si Savannah Brooks na ang pagtatangkang ayusin ang kanyang brand ay nabigo ng spectacularly nang ang lahat ng kanyang bagong manufacturer ay misteryosong naging unavailable. Pero hindi si Savannah ang tinitingnan ni Madison. Tinitingnan niya si Tyler na nakaupo 3 row sa likod. Ang kanyang mukha ay isang maskarangang kontroladong penik. Ang data fault systems ay gumuho 2 linggo matapos ang custody hearing. Tinanggal ng board si Tyler nang ipakita ng financial audit ang malawakang paggamit ng company funds. Ang kanyang ibang business ventures ay nabigo ng malaman ng ma-investor ang tungkol sa kanyang legal troubles. Ang penthouse ay na-foreclose at si Tyler ay nakatira na ngayon sa isang studio apartment sa Quezon City. Ladies and gentlemen, ang buses ng announcer ay umaling onggaw sa venue. Please welcome the creative director of Klein Morrison Industries, Madison Reyes Morrison. Naglakad si Madison sa runway. Bitbit ang kanyang natutulok na anak. Ang kanyang coat na umaagos sa likod niya, parang isang chape. Ang audience ay tumayo sa isang standing ovation na parang vindication na najing maririnig. Sa mikropono, tumingin si Madison sa karamihan ng mga taong kinakatawan ang elite ng fashion industry. Nang magsalita siya, ang boses niya ay umabot sa bawat sulok ng venue. 18 months ago, I was told I was just a pregnant housewife whose only value was in being quiet and supportive. Today, Klein Morrison Industries is valued at 200 million pesos. And our waiting list includes everyone from Supreme Court justices to Hollywood leading ladies. Huminto siya. Ang kanyang mata ay nahanap si Tyler sa karamihan. I learned something important during those months when everyone thought I was broken. The most dangerous person in any room is the one whose strength you fail to recognize. The woman you dismiss as decoration might be the architect of your destruction. Ang palakpakan ay nakakabingi. Ngumiti si Madison at naglakad pabalik sa runway. Ang kanyang anak ay ligtas sa kanyang nga braso at ang kanyang imperyo ay ligtas sa ilalim ng kanyang nga paa. Matapos ang show, naupo si Madison sa kanyang suite sa The Peninsula, Manila. Sumasagot sa mga tawag mula sa mga business partners sa buong mundo. Ang Klein Morrison ay naging higit pa sa isang fashion brand. Ito ay naging simbolo ng female empowerment na umaling-aungaw ng higit pa sa pananamit. Si Elena ay tumatawa ng masaya sa kanyang braso habang sinusuri ni Madison ang huling dokumento na kukumpleto sa kanyang pagbabago mula sa biktima patungong Victor. Ang una ay isang purchase agreement para sa natitirang asset NG Data Vault Systems na binibili ni Madison sa pamamagitan NG isang consortium ng mga female investor sa 30 sentimos kada piso. Ang pangalawa ay isang partnership agreement. Kasama ang 3 malalaking retailer na gustong dalhin ang Klein Morrison ng eksklusibo. Ang pangatlo ay isang eviction notice para sa apartment ni Tyler sa Quezon City na pamamay-ari ni Madison sa pamamagitan ng isang shell company na itinata niya 6 na buwan ang nakakaraan. Ang kanyang telepono ay na-vibrate dahil sa text mula kay Tyler. Can we please talk? I know I made mistakes but Elena deserves to have her father in her life. Tiningnan ni Madison ang kanyang anak na may mga mata ni Tyler pero may determinadong baba ni Madison. Si Elena ay makakaroon nga ang kanyang ama sa kanyang buhay. Pero sa matuntunin ni Madison, nagtip siya pabalik, you can see Elena every other weekend. Supervised visits only. If you want more than that, you'll need to prove you understand that respect isn't negotiable. Pagkatapos ay binura ni Madison ang numero ni Tyler at nagdagdag ng bagong contact, Elena's future. Naglipat siya ng panibagong 10 milyong piso sa trust fund na magsisiguro na ang kanyang anak ay hindi kailanman kailangang pumili sa pagitan ng kalayaan at seguridad. Habang lumulubog ang araw sa Maynila, tumayo si Madison sa kanyang balcony na nakatanaw sa lungsod kung saan ang fashion empire ay itinatayo at winawasak araw-araw. Pumasok siya sa mundong ito bilang isang broken woman na nahahanap ng paghihiganti at lumabas bilang isang puwersa na magbabago kung paano isip ngang industriya ang tungkol sa kapangyarihan. Si Elena ay gumalaw sa kanyang mga braso at ibinulong ni Madison ang mga salitang sana ay may nagsabi sa kanya ilang buwan ang nakalipas.
Never let anyone convince you that being underestimated is weakness, little one. Sometimes, it's the greatest advantage you'll ever have. Sa ibaba nila, ang mind nila ay kumikinang sa mailaw na ambisyon at posibilidad. Si Madison Morrison ay natutong gawing imperyo ang pagtataksil, gawing baluti ang sakit ng puso, at gawing pinakamakapangyarihang sandata ang katahimikan. Ang bilyonaryo na nagdala sa kanyang mistress sa Fashion Week ay nawala ang lahat sa buntis na asawa na akala niya ay walang kapangyarihan. Ang ilang leksyon, naisip ni Madison, ay sulit ang siyam na buwang sakit para ituro. At iyon ang kung paano pinatunayan ni Madison Morrison na ang pagiging minamaliit ay hindi kahinaan, ito ay isang sandata. Hindi lang siya nakapagiganti, nagtayo siya ng 200 milyong pisong imperyo. Kung ang kuwentong ito ay nag-iwan sa iyo na walang imik, ismash ang like button at mag-drop ng comment. Ano ang gagawin mo kung ikaw ang nasa posisyon ni Madison? Mag-subscribe at pindutin ang notification bell para sa marami pang kuwento kung saan ang mga underdog ay nagiging reyna at ang hustisya ay may kasamang designer clothing. I share ito sa isang taong kailangang maalala na ang quiet strength ay kadalasang ang pinakamapanganib na uri. Hanggang sa muli. Tandaan, huwag na huwag mong mamalitin ang taong nananahimik. Maaring nagpaplano lang silang isang bagay na legendary.